Hello guys! Welcome back to the channel. This is WG Rider. Meron lang ako gustong i-discuss na konting bagay na medyo strongly ko doon. Kasi as you know yung balita na nangyari do sa anak ni James Deacon. Okay? Which maganda yung kinalabas. Although, siyempre, hindi naman niya inaano yung mga paglabag sa batas ng kanyang anak, yung mga niya, yung lane changing niya do sa yellow lane. Okay lang naman siya doon, pero ang kagandahan doon kasi nag siya, kino-question niya, siya sa isang well, sige, ilalagay ko na lang sa baba. Tapos lumabas yung ruling nila, and napalitan din yung procedure regarding sa confiscation ng mga mga lisensya. So na yun, hindi na pwede i-confiscate ng LTO yung atin lisensya. So titikitan pa rin tayo, and then ang isa din nagbago dun sa 15 days na para ayusin yung kung ano man yung naging issue mo, violation mo. So na yun, imbis na calendar days, naging working days na. So hindi nakasama yung mga weekends and mga holidays and government holidays too. Kasi siyempre kuminsan si government nag-holiday pero tayo hindi kasama sa private sector. So ayun ang kagandahan doon. Lumabas do sa nangyari kay James Deacon sa ginawa niya. For me, I think we should do more ganon kasi kuminsan most of the time meron talaga mga LTO, HPG, even local LGU traffic enforcers, inaabuso din nila yung kanilang authority, which is totoo naman in reality naman eh. So para maiwasan niya na ganun, I mean, I understand back in the old days, pero ngayon nasa modern age na tayo. Everything is through internet. Most of the times, marami na tayong transaction online. Nagsha-shopping na nga tayo online. Nagbabayad na nga tayo ng utilities online. So bakit hindi nga din nagiging very efficient si LTO with regards to violations na ganyan? Okay. So dapat yung mga ganyan issue, dapat na din, upgraded na din si LTO. Dapat it should be easier for violators to settle the penalties. Tama din yung wag na kunin yung lisensya, and also tama din yung yung if hindi mo binayaran, ayun, may suspension, mafa-flag ka, ma-alert yung lisensya mo kasi hindi mo binayaran yung penalty mo on time, considering meron na ngang 15 working days na panugit para asikaso mo yung penalty mo. So dapat ganun, maayos mo yun within that time. Alam ko medyo maano yung mga penalties, yes, pero dapat you still have time, kumbaga, to do something about it. Kung questionin mo, pwede ka pumunta sa arbitration para either pamansala yung yung violation mo, if the traffic enforcer, whether it's LTO or a deputized traffic enforcers by LTO, yun, pwede nyo yung i-contest. Dapat may tayo. Ako actually, mas gusto ko sana there would be more traffic courts na para doon, like sa ibang bansa. Sa mga traffic violators, dapat may chance para do sa mga inosente, those sa mga mali yung inano sa kanila na violation, incorrect or something like that. Meron tayong chance na pwede ipaglaban natin yung karapatan. Although driving is a privilege, a driver's license is a privilege, it's not a right. At least let's try to make sure na tayo ay also not violating that privilege. So kung yun natin, execution natin para maiwasan din yung mga abuso or actually misinterpretation of the traffic laws. Kasi kuminsan yun yung nagiging issue lang naman dyan eh. They're misinterpreting yun. Which buti na lang meron mga advocates ng kagaya ni Colonel Busita, and also that one HPG officer, nakalimutan ko na yung pangalan niya, and also si James Deacon, yan, mga ganun. Those personalities are very very helpful kasi they tell us what our rights, ano yung pwede nating gawin if we feel
wrong sa mga violations natin. So pwede natin asikasuhin. I mean, nakikita ko si Colonel Busita pag minessage mo siya, feeling mo na mali yung huli sa'yo, tutulungan ka niya. However, dapat hindi naman tayo lagi ganon. Dapat we should know. And dapat madali din para sa atin. And also, dapat yung mga enforcers should know. Isa pa, yung mga LGUs should know kung ano ang limitation ng kanilang mga ordinances. The national law is the national law. Nothing supersedes the national law. I don't care. Ano yan even ordinances cannot supersede national law. Kasi kung minsan nakikita natin, pinipilit nila mga LGUs, pinipilit nila kinoconfiscate yung lisensya. They're not even authorized, they're not even deputized. What more na yun dun sa bagong Memorandum Circular 26-001. So, lalo talaga hindi na sila authorized. So, even LTO traffic enforcers are not even also authorized para mag-confiscate. And also, dapat talaga ang city ordinance or LGU ordinance should not supersede national law. Kasi nandyan na naka-establish. Tayo kasi lahat tayo, we are commuters. Nagko-commute tayo from one city to another, one municipality, one province to another. Tapos kanya-kanya silang batas pagdating sa traffic enforcement. Hindi dapat ganon. Dapat iisa lang ang traffic enforcement. Kasi isipin mo kung ikaw, tiga Maynila, pumunta ka lang ng Visayas or Mindanao. Tapos babalik ka doon para kunin mo lang yung lisensya mo. Dahil lang iba yung nila, dahil may ordinance sila doon. Case yung point yan. Kesyo daw modified or noise pollution. Either way, kung sabi mo sa noise pollution or sa LTO law, sa traffic laws na regarding do sa mga loud pipes. Ang LTO kasi sinasabi is 99. May tamang procedure para i-check kung talagang beyond 99 decibels yung loud pipe na yon. May mga ordinances na nakikita there are below 99. Dapat hindi ganun yon. Dapat kung ano yung nakalagay sa LTO kasi siya ang supreme law. Parang sinasabi nila ang ordinance ay mas malakas pa kaysa sa Kongreso o sa Senate. Sila ang nagpapalabas ng mga batas na yan. Sila ang nagsa-study yan, pinag-debate niya yan, pinag-usapan sa Kamara at pinasa nila, pinirma ng Presidente. Para lumalabas, mas malakas pa yung kanilang ordinance kaysa sa pirma ng Presidente. So, hindi dapat na ganun. Hindi pwede nila sabihin dahil dadaan ka sa isang bayan, sasabihin nila ang decibel level nila is 80. Hindi din nakasaad din sa sa loud pipes na kailangan i-confiscate kaagad yung tambucho. Kasi kailangan patunayan na gano'n. Tapos, pwede naman may way para i-check yan. One, yung decibel meter na ginagamit. Yung sa vehicle inspection pag nagpaparehistro ka. Kung yun din yung muffler na ginagamit mo, yung exhaust system na ginagamit mo na nagparehistro ka, so dapat papasa yun. Kaya LTO ang nun. Kahit ako, hindi ko naman gusto talaga yung mga loud pipes na yan. Pero dapat maging tama naman din yung implementation ng batas. And it should be the national law ang i-implement. Kung gusto nyo yun ang i-gamitin. Hindi yung gagawa ng ordinansa to suit their needs. Hindi tama yun. Kasi maraming maapektuhan doon na hindi naman nila constituents sa kanilang bayan. Tiga Angeles ako, nandito ako sa Tarlac. Sipin mo, tapos huhulihin ako para sa ganun. And then it's an ordinance lang. Hindi naman siya national law. Hindi tama yun. It should never supersede ang mga ordinances unless it's not existing in a law book, a national law book. Pero pagdating sa mga decibel levels nandun, nakasiad na nga sa national level. 99 decibels. It's not 80, it's not 70. Bakit hindi la tanggalan ng lisensya ang mga nagda-drive sa truck? Mas malakas ang ugong ng kanilang makina kaysa sa loud pipe. So, yun lang. Inaano ko. So, if ever may manghuhuli sa atin na sabi nila malakas daw ang tambucho, make sure na sinusunod nila yung national level or national law with regards sa pag-check ng decibel levels para mapatunayan. And also, maging aware kayo. Don't forget to video kung hinuhuli kayo ng mga ganun bagay.
That's my 2 cents sa sitwasyon na yun na bali-balita sa social media regarding sa mga changes sa enforcement and traffic rules and confiscation at that. Okay, so thank you guys. I hope it makes sense. Don't forget again to subscribe, like the video, and comment below kung gusto niyo yung sinasabi ko din, yung mga kung pabor kayo doon, or if yung ibang bagay doon it's not correct, or pwede nyo na i-comment doon para i-correct ako. Kasi that is just my personal opinion and the way I understand the constitutional law. Okay, so thank you guys. See you in the next video. This is WG Rider. Always remember, ride safe, have fun, and live life to the fullest. Ciao.